Nasasaad sa pelikulang ito ang mamahalagang mensaheng nais ipabatid ng Amang Katas-taasang Panginoong Emmanuel sa kanyang mga mahal na anak na hinirang sa pananampalatayang Tagalog, Iglesia ng Diyos na buhay at maging sa buong sangkatauhan. Naway limiin ng mabuti ang mga nakapaloob dito at harinaway makapukaw sa mga puso't isip ng kanyang mga mahal na anak sapagkat nalalapit na kanyang pagbabalik. Naway magbago at magsipagsisi ng tunay upang mapasama o makapasok sa kanyang kaharian. Pinikulang may pananampalataya sa Amang Katas-taasang Panginoong Emmanuel. Mga hinirang tayong magsunuran, sana'y lagi tayong maging masaya at lahat magpaunlad ang espiritual. Magbuwis ng buhay ng ating Panginoong M dito sa sanlibutan at umulat sa katotohanan, magsamba sa Bibliang Tagalog at huwag matakot kung kinakailangang panindigan ang katwiran. By the truth is His kingdom for heart, for peace of people, tears of joy. Peaceful life, the biblical light is a welcome for your healing heart. Huwag kayong magsusungitan sa bawat isa, sapagkat yan ang karimari-marim sa aking banal na anak. Iyan ang katunayan na hindi nasunod, hindi kahit may sama ng loob. Pilitin mong laging nakangiti sapagkat hindi rin matatago ang iyong kapalaluan at kalapastanganan. Huli kong habilin mga anak, matuwa kung anong meron kayo. Huwag kayong maniligalig sapagkat ang banal na lalaki kong anak ay muling maghahandog ng banal na prutas at ng mustasang banal na siyang ninyong kakainin pagdating ng panibagong mundo. Iyan ang batas sa panibagong mundo, iyang sariling atin pagkamahalin. Sumasa Kanya ang ating banal na buhay sapagkat Siya ang nagbigay ng buhay. Kaya huwag tayong maging magagalitin at huwag maging maramot. Magbigay kung meron, tayo ay laging maging masaya. Huwag maging mayabang sa kapwa, huwag maging mapanghilig at mapagkandili ng mga material na bagay. Bigyan ng importansya ang pamilya, itama ang mga hindi pagkakaunawaan, itama ang sinabing mali, iwasan ang hindi pagkakaunawaan sapagkat yan ang hindi naaayon sa banal na kaharian at iyan ang ikakasira ng inyong banal na pamilya at banal na pagsasama sapagkat kayo ay binasbasan sa banal na altar ng Panginoong M at sumupa kayo na hindi kayo magpapasubok kahit anong hirap ng buhay. Sapagkat iyan ang inyong dapat tuparin dahil ito ang inyong sinumpaan sa banal na Biblia at inyong tinutupad magpasa hanggang ngayon. Ang sinumang makatupad sa kautusan na ito ay siya ng pinagpala at patuwang lubos at magalak. Ipagmalaki na ikaw ang nakatupad sa lahat at nagpakalinis ng iyong isip. Pinanindigan mo ang inyong pagpapakabuti sa iyong banal na paninindigan para sa iyong banal na pagsunod at banal mong panunumpa sa ating Panginoong M. Kaya hindi pwede na susunod sa tao lamang. Ang masunod ay ang ating Panginoong M na banal na tumubos sa buong sanlibutan. Magsama kayong matiwasay till death do us part. Iyan ang batas ng unang tinig at banal na Biblia. Ang pagsasama ng matiwasay at may paninindigan at hindi nagpapasubok sa anumang tukso ng buhay. Iyan ang kautusan ng ating Panginoong M. Magsama ng matiwasay at huwag makinig sa kapwa palalo. Sapagkat si Pegasus ang magdadala ng kasaganahan at katagumpayan at katahimikan at kapayapaan ay sumainyo mga kapatid. Iyan ang banal na sasakyan ng banal na Panginoong M. Mapalad ang magpapasok ng banal na kautusan. Iwasan ng pagkakagulo-gulo at pagkakahati ng bahay. Iwasan ng pride at pagmamalaki, lalo na sa kabiyak. Ang dalawang magkabiyak ng puso ay hindi dapat nag-aaway, sapagkat ito ay ikakasira ng pamilya. Bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magbago. At huwag maghihiwalay sapagkat iyan ang pinagbabawal ng banal na Biblia at kasulatan sapagkat ito ay pinagbabawal sa kalangitan. Tayo ay matutong sumunod sa ating magulang. Galang ang ating kapatid. Iwasang makipag-away sa ating kadugo.
Mga minamahal, iyan ang gusto ng aking banal na anak. Iyan ang aral ng banal na lalaki na tumubos sa buong sanlibutan at sa buong sansinukob. Siya ang nagpakahirap ng buong tunay. Siya ang nag-alis ng mga maling paniniwala. Inayos niya ang ating mundo. Binigyan tayo ng malinis na hangin at malinis na buhay. Kaya naman iyan ang dapat nating sundin. Yan din ang batas ng banal na unang tinig at banal na krus. Pagkat siya ang nag-alis ng mga pekeng nangangaral sa panahon ngayon. Huwag maniwala sa mga bulaang propeta. Ang sarili nating pananampalataya ay nararapat nating panindigang tunay. Huwag maging mahilig sa kalayawan at sa mga makamundong panoorin. Datapwat, nalalapit na ang kahatulan, tayo ay magsipagdasal at magmakaawa at sambitin na, O Panginoon, kawaan mo kami, isama mo kami sa iyong kaharian. Isinusumpa namin na ang aming buhay, gagawin naming luntian ng lambing at luntian ng pagagalangan, at luntian ng kabayanihan. Ikaw ang aming tutularang tunay, aming isa sa isip at isa sa buhay ang inyong mga aral, at patuloy kaming lalanda sa tamang katwiran. Ipagtatanggol ang naaapi, magbibigay kami sa aming kapwa ng kusa, nang walang kapalit sapagkat yan ang kautusan mo. Igagalang ang aming mga asawa at anak at pagkakamahalin ang pamilyang ibinigay ninyo sa aming tunay. At iyong pinangalaga ang tunay. Maraming salamat sa mga nakinig ng aral na ito. At tandaan nyo mga kapatid, narito ang ating Panginoong M. Bibigyan ng kahatulan ang mga makasalanan. Bubuka ang lupa, kaya tayo ay magdasal ng unang tinig na 3 beses. At mapalad ang masinaga ng tabak at magtapat na. Confession of the truth. Magsabi ng buong tunay kung ano ang nagawang kasalanan. Huwag magsinungaling at huwag pagtakpa ng iyong katabi. Mga lalaki, magpakaginoong tunay. Mga babae, magkaroon ng pagkabirhen na tunay. Iwasang mabuyo ng barkada. Mga babaeng gaganap sa inang palan. Iyan ang batas ng unang tinig at ng banal na krus. Tumawag sa banal na krus sa kung ano ang inyong kasalanan. Mga lalaking tunay, kayo naman magkaroon ng pagiging maginoong tunay. Huwag magpayak ng iyong katipan, sapagkat hindi makakapasok. Yan ang pinagbabawal sa banal na Jerusalem. Pari natin ang nais ng ating Panginoong M. Calviration 1995. Iangat natin ang moral ng Pilipino. Igalang ang kapwa-tao. Igalang ang kalikhasan. Ang hangin huwag dumihan. Ang tubig huwag nating sayangin. Ang mga palayan huwag nating dumihan. Mga minamahal, buhatin natin ang ating banal na mundo na binigay ng ating Panginoon. Mamuhay ng payak, huwag sanayin ang ating katawan sa material na bagay. Mamuhay ng payak at naaayon sa kautusan. Mga mahal kong anak, ito ang aking pakiusap, sapagkat narito na ang ating Panginoong M. Ang banal na Espiritu, ang banal na agila, nakukumpas at mag-aayos ng buong sanlibutan. Ingatan ng mga palayan at mga batis. Ingatan ng pamilya, manatiling buo at walang salungatan. Iyan ang batas na nag-i-espiritual na tunay, batas rin ng unang tinig. Mga minamahal, yan ang aking banal na kautusan. Ito ang inyong Birheng Marciana. Halina mga kapatid, tayo ay magsunurang tunay. Ingatan ng kayamanan at kalikasan. Iyan ang batas ng unang tinig at ng Biblia ang Tagalog. Ang pagbaboy sa kalikasan ay kalapastanganan sa ating Panginoong M. Kalikasan ay ingatan. At maawa tayo sa ating Panginoon na tumubos sa sanlibutan para bigyan ng kalayaan sa mga mananakop. Inalis niya ang ating kalag, kaya nawa tayo ay malugod na tayo'y kanyang iniligtas. Buhay natin huwag sayangin, huwag tayong tumangis. Lagi tayong umiti at taas noo tayong tumindig at sabihin na tayo'y nasunod sa pananampalatayang tunay. Panindigan natin na tayo ay Pilipino
at marunong tayong mag-ingat ng kayamanang regalo na ibinigay ng Panginoong M. Panindigan natin na tayo ay Pilipino. Marunong tayong sumunod sa batas trapiko. Marunong rin kumilala ng bawal at marunong kumilala sa Diyos na pinagkakautangan natin ng buhay. Marunong kumilala sa atin na nagbigay ng tuwa at saya. Inalagaan tayo ng buong sikap. Ang inang Marciana ay nagbuhos ng dugo't pawis. Ganon din ang ating Panginoong M. Kaya mga kapatid na hinirang, huwag nating sayangin ang ating buhay, sapagkat ito ay isang regalong kagalak-galak para sa atin at mabuhay tayong kagalang-galang mga kapatid. Ang gusto ng ating Panginoon ay umiwas tayo sa mga malalansang gawain. Huwag tayong makiapid at huwag nating gawin ang bawal. At huwag makisalo sa material na bagay tulad na lamang ng pag-iinom ng walang humpay. Huwag nating pababayaan ang ating pamilya. Mamuhay ng tahimik at payak. Matuwa kung anong meron ka. Kontento at magpasalamat sa ating Panginoong M na lumikha ng lahat ng langit at lupa at ng kanyang nilikha para sa mga nasunod ng buong husay na tinataniman natin ngayon. Kaya ito'y ingatan at pagkamahalin. Taniman natin ang sipag at tiyaga. Dahil siya rin ang lumikha ng araw at ng mga pagkain kinakain natin, magpasa hanggang ngayon mga kapatid, tubig man ay nararapat nating ipagpasalamat. Ang nararapat nating kainin, mga tanim sa parang na walang lason, upang hindi marumihan ang kanyang templo, walang iba kundi ang ating pangangatawan. Ito ang pagkain ng gulay, katulad na lamang rin ng isda, at tayo'y makontento at maging masaya. Matuto tayong dumiskarte na kumain ng walang kemikal, sapagkat yan ang kalugod-lugod sa ating kataas-taasan. Simula ngayon mga minamahal, pinagbabawal ko na ang mga preservatives sa pagkain, sapagkat yan ang lumalason sa inyong mga katawan. Yan ang kabalasubasan sa aking harapan. Hindi kalugod-lugod, kaya kayo ay makontento at mabuhay ng payak hanggang sa pagdating ng araw ng tabak. Pagdating ng banal na lalaki, sabay-sabay tayong dadalhin sa templong kaharian at huhugasan ng banal na tubig. Ito ang patunay ng baptismo sa mga nakasunod sa kanyang banal na kautusan. Ito ang batas ng unang tinig at ng banal na Biblia. Mga kapatid na minamahal, ang ikakaganda ng ating buhay ay nasa atin. Kaya huwag nating sayangin ang buhay na binigay sa atin sa walang humpay na kasiyahan. Laging nasa bisig natin ang unang tinig at laging isasauna ang pagdarasal. Laging may pagkakaunawaan sa lahat. Sabay-sabay nawa mga kapatid kumain ang isang pamilya. Kontento siya sa kung anong meron sila. Kontento sa isang araw kahit isang tuka. Basta buo ang paninindigan na sumusunod sa banal na kautusan. Hindi ka naghahanap ng masarap na ulam, kundi ang hinanap mo ay mabuhay ka ng payak. Mabuhay ka ng masaya kasama ang inyong banal na paniniwala na nariyan siya. Ikaw ay natulong ng walang kapalit sa iyong kapwa, na walang halong panunumbat at pangungulimbat. Sundin mo at ipako mo ang iyong buhay sa kabanalan. Ikaw kapatid ay tunay na Kristiyano pag nagawa mo yan. Ikaw ang tunay na nasunod ng buong husay at katapatan. Yan ang batas sa panibagong mundo at yan rin ang batas ng banal na Biblia. Sapagkat ako ay ang nakakita ng kalapating may sinag. Ako ay sumusumpa na magiging matulungin, mahirap man ay aking gagawin. Magiging matulungin sa magulang at sa kapwa. Marunong magpigil sa sarili. Kaya ako ay magiging mahinahon upang makasunod sa kautusan ng kataas-taasang Panginoong M. Sumusumpa kami sa iyo ng buong katapatan na kami magsama na parang isang walis na matibay. Matibay sa paninindigan at sa pagtulong sa kapwa upang masunod namin ang banal na kautusan. Mga minamahal, sinusumpa ko sa inyo Panginoon M. Ang inyong kaliwanagan ay pamamahagi naming mga nag-iespiritual sa buong sanlibutan. Katulad na lamang ng panggagamot ng walang bayan. Aming ipagpapatuloy ang aming paggagamot sa buong sanlibutan at buong sansinuko.
Ipapangalat namin na ikaw ang buhay na Diyos at ikaw ang nagbigay ng buhay at nagbibigay ng kagalingan, kaya kami ay susunod sa iyo ng buong katapatan. Kaya tayo'y magalak, mga kapatid ko ay magpakatalino, at huwag susunod sa tao lamang, sumunod sa Panginoong M lamang upang makapasok sa banal na Jerusalem. Iyan ang batas ng kaharian. Iyan din ang salita ng isang taong nagpapakumbaba at matapat. Naging matapat tayo sa ating kapwa. Nilalapatan ng ating mga kamay upang ito'y makaramdam ng kagalingan. Magsabi ng tapat kung ano ang nakasakit sa kanya, magbigay ng patawad sa bawat isa. Kasunduin ang kagalit, batiin ng buong husay. At magpakumbabang siya ay batiin, sapagkat magpapasko ng mga anak. Babalik na ang ating hari, Panginoong M. Iyan ang batas ng banal na Biblia at ng banal na kaharian. Ito ang aking pakiusap. Ito ang inyong inang birhen. Nakikiusap na itayo ang bayan kong mahal. Ako'y nakikiusap, ang aking anak na buktong ay tulungan. Ikalat nawa ninyo ang kabaitan sa tahanan ng Jerusalem. Matuwa ng labis at magalak, sapagkat ito na ang batas ng tabak. Ito nawa ang tagumpay. Ikalat ang pagmamahal sa bawat isa. Ikalat rin na. Ito ang ating susundin pagdating dun. Ating pagyamanin ang ating natutunan dito sa ating bahay pulungan. Tulungan kung sino ang nangangailangan ng tulong. Lalapatan ang kabanalan at huwag magdamot. At magbigay ng buong lakas sa kapwa at ilapat ang ating mga kamay sa ating kapwa na may karamdaman. Healing of your hands, healing of your body. Capture 1995. Ito ang batas ng Panginoong M. Ito ang batas ng kaharian. Ito ang bulaklak ng ilang-ilang, inyong diligan at inyong pagkalinisin ang inyong mga bibig. Bigyang panahon ang unang tinig at banal na Biblia ay palaging basahin. At isabuhay ang mga aral ng Panginoong M. Celebration 1998. Iyan ang batas sa bagong Jerusalem. Tayo'y magsama mga minamahal sa wikang Pilipinong sariling atin. Tayo ay magpakalinis ng diwa at magpakalinis ng puso. Magsali ng wikang Pilipino. Mahalin ang sarili nating kanta at awitin ito ng puno ng galak. Umawit ng may pagkakasundo at bisig. Katulad ng ginawa ng Panginoong Hesukristo na tumubos ng walang karaingan at walang bahid dungis na tinanggap ang kaparusahan kahit wala siyang kasalanan. Kaya mga kapatid, ito ay ang dapat nating tularan. Tinubos niya ang buong sanlibutan para maiahon ang mga anak niya na nagkakasala upang maging bagong tao, upang maging kalugod-lugod sa kanyang harapan, marunong humingi ng tawad sa kanyang kapwa at sa Panginoon. Ngumiti at tumawa sa kautusan upang magalak ang ating Panginoon. Batiin ang ating kapwa ng magandang umaga at gumamit ng po at opo. Iwasan ng mga malalaswang gawain upang makasunod sa kabanalan sa panibagong tipan. Yan ang batas ng espiritual na mundo. Yan ang dugo at pawis ng Panginoong Hesukristo na tumubos sa sanlibutan. Gayan din ang ating Panginoong M, sapagkat pareho sila ng ginampanan. Ito si Julio Escuetas. Ako ang nagakda ng sulat na ito. Ang sulat na ito ang dapat sundin ng mga tao. Maging kagalang-galang sa lahat at malinaw nawa ang partisipasyon. Ako ang nag-akda ng sulat na ito. Sinilang ako noong June 1995. Ako ang nagbigay buhay sa mga salita at titik. Iyan ang nakapalaman sa Bibliang Tagalog. Iyan ang malinaw at aking mga ginampanan sa aking buhay at sa aking kasama sa buhay na nag-espiritual. Iyan ang aming mga ginampanan at aming mga natutunan sa banal na kasulatan. Ang ating Panginoong Jesucristo ay huwag natin kalimutan at dapat natin siyang igalang. Ipagmalaki natin na tayo ay Pilipino. Isigaw natin na ako'y isang Pilipino. May sariling titik at may sariling katutubong ugali. Marunong maawa sa kapwa at mapagkumbaba. At malinis sa ating mga pananalita. Ganyan ang Panginoong Jesucristo at Panginoong M.
Alisin natin ang mga latak ng lipunan. Alisin natin ang kurakot sa lipunan. Huwag boboto sa hindi katiwa-tiwalang tao. Iwasan ang kurakutan sa gobyerno o sa simbahan. Upang maging katiwa-tiwalang tao, huwag gumawa ng masama sa iyong kapwa at bayan. Itigil ang kurakutan sa ating gobyerno sapagkat ang mga bayani ay hindi natutuwa sa ganyang gawain at ugali. Sila ang tumubos ng kalayaan at tag-alay ng buhay. Kaya mga kapatid, ang ating mga bayani, huwag kakalimutan. Katulad nila Marcelo H. Del Pilar, Antonio Luna, Jose Rizal, Juan Luna, Apolinario Mabini, Gabriela Silang, Ari Burgos, sapagkat mahal nila ang kanilang sariling bayan dahil tinubos o binigay nila ang kanilang buhay. Kaya sana mga kabataan ay ganun din ang pagmamahal natin sa ating inang bayan. Katulad nila Antonio Luna at General Luna at ni Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, Sultan Kudarat, Teodora Alonso, Francisco Balagtas, William Felipe, Lapu-Lapu, mga kapatid ng Dr. Rizal. Kaya mga kabataan, halina't sundin natin ang mga bayani na nagtikis ng buhay. Sundan at tularan ang kanilang paninindigan at yapak, katulad na lamang ni Lapu-Lapu. Kaya tayo magsigising na maibangon ng Pilipinas at kalikasan. Hinging Maginoo katulad ng mga bayani na itinubos ang kanilang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa mga mananakop. Kaya tayo mga kabataan, magbago na at iwaksi ang mga masamang gawain. Iwagsi ang paglaban sa magulang at sa batas. Hindi gawin ng bayani iyan. Wala sa banal na kasulatan ang maging suwail sa magulang. Bakit hindi tayo tumulad sa mga bayaning tunay na magalang at masunurin sa lahat ng pagkakataon? Katulad na lang ng ginawa ni General Aguinaldo sa bayan ng Kawit, Cavite. Nag-organisa siya ng isang pakikibaka para ipagtanggol ang bayang Pilipinas sa mga Kastila, sukab na mga Kastila, matakaw at ganit sa kapangyarihan. Pumapailan lang pa rin ang kagitingan, kaya mga kapatid na Caviteño, mga tinubos ng mga bayani at binigyan ng kalayaan, ay huwag sayangin at tularan nawa sila sa kagitingan at kalinisan at kapuri-puring pagsunod sa kadakilaan para sa inang bayan, para sa peres ng silanganan. Mga buhay nila hindi nila inisip, hindi na nila inalintana ang hirap at sakit. Kaya mga kababayan, tumulad sa mga bayaning ito na tanyag sa paninindigan, sa watawat para sa kanilang sinilangan upang maalis ang mga sukabang mananakop. Kaya naman silang lahat ay nagsikap ng buong puso nilang maitayo ang base, kabayuhan at kasundaluhan noong unang panahon na tumalo sa mga Kastilang sukaban sa kapangyarihan at puno ng kapalaluan. Binigyan ang bayan ng kawit ni General Aguinaldo na hindi makakalimutan titik at katanyagan. Binigyan niya ng pang-angkop at buong puso niyang pagkatulungan ang bayan ng kawit. Kaya naman mga mamamayan ng kawit, ang bayan ng kawit ay pagkaingatan at pakamahalin sapagkat tinubuan at tinubos ng buhay at nagsakripisyo mga minamahal ang mga bayaning tunay. Mga sundalo niyan tunay, hindi alintana ang kamatayan sa kanilang buhay. Batas lamang ng bayan at paninindigan ang masunod at batas ng Panginoon Diyos ang sa kanila ay sumako. Kaya naman kahit buhay nila ay binuwis sa bayan ng kawit, kaya naman ito ang patunay, binababa nila ang kandererong katarungan sa bayan ng kawit. Ito ay diniligan ng dugo at pawis, kaya mga kabataan ng kawit, tularan ng mga bayaning ito. Huwag kalilimutan ang mga titik at paalala ng inyong ninuno at ng inyong mga magulang at lola at mga kaanak na noong sinakop ng panahon ng Kastila, ang bayan ng kawit ay merong naglakas ng loob na tayo ay pagtanggol sa himagsikan. Kaya naman mga kabataan ng kawit, muling pinag-utos ng Diyos, muli ninyong linisin ang mga basura ng mga mananakop. Huwag ninyong kalilimutan ang mga nangangalang General Aguinaldo at pati kang lumusob sa mga ganit na Kastila.
Pinagkaisa niya ang bayan ng Kawit at binigyan ng buhay at sigla ang mga mamamayan nito. Hanggang dito na lamang mga minamahal kong kababayan. Huwag kalimutan ang babasahin ng istorya at masipag magbasa ay may matutunan at may maidagdag sa kanyang kaalaman para sa kanyang inambayang tinubuan. Kaya tayo mga kabataan ng Kawit, magsipag at pagsaliksik at mag-aral ng mabuti at isabuhay ang pinamanang likas ng mga bayani. Isabuhay natin ang mga aral ng mga bayaning ito. Magsipag tayong mag-aral sapagkat iyan lamang ang may iwan ng ating mga magulang at ninuno ng pamana sa atin na hindi mananakaw kailanman. Mga kapatid na Kawit, bangon na kaya naman mga eskwelahan ng Kawit at mga guro, ipaliwanag ang istorya ng kasaysayan ng Pilipinas. Guro't mag-aaral, magtulong-tulong nawa para sa kaunlaran ng bayan at ng mga tao. Siya nawa. Mga diwa nawa ng mga bayaning ito ay sumaati. Mga kabataan ng Kawit, ingatan ang duntian na ipinagtanggol ng mga katipunerong kabayuhan. Kagitingan ng kanilang isinagisag sa bayan ng Kawit. Kaya naman ang bayan ng Kawit, mga kabataan, ingatan nawa natin ang iniwang mga batas at pinagmalasakitan, tinubuang dugo at pawis nilang buhay ay inalay. Mga pamilya ay nilimot upang makatupad sa kanilang layunin. Iligtas sa mga mananakop ng bayan ng Kawit. Ito nawa ang ipalaganap natin mga kabataan na bagong sibol. Ngayon kayo naman ang magpakita ng malasakit sa bayan ninyong minamahal. Bayan na iniligtas ng isang general na magiting at makabayan sa salita, sa isip at sa gawa. Mahalin ang magulang, lola at lolo sapagkat iyan ang kagitingan na nangunguna sa mga dugo ng mga bayani. Sila'y makadiyos at makabayan, kaya naman mga kabataan ng Kawit, tayo'y nararapat na ganyan din ang ating gawin. Ibuhos natin ang ating katapatan sa bayan nating sinilangan. Tayong magulang, pangaralan ng inyong mga anak upang lumaki silang makadiyos at makabayan, tulad ng mga bayani upang maibalik ang sigla ng bayan ng Kawit. O luntian ng bayan ng Kawit, ikaw ang tinubos ng mga bayaning uliran sa salita at sa gawa. Ikaw nawa sana matanyag sa mahabang panahon. Kaya mga kabataan at magulang, magkaisa upang mapalaganap ang pagkakapwa-tao at mabuting mamamayan sapagkat iyan ang tatak ng mga bayani. Kahit buhay nila'y magdusa, kahit sila'y mapatay sa labanan, pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paninindigan para sa kanilang inang bayan, papurihan ng mga bayaning uliran. Isa pang matapang na bayani noong panahon ng digmaan Pilipino-Amerikano ay si General Antonio Luna. Nakipaglaban siya upang maipagtanggol ang inang bayan mula sa mga Amerikanong mananakop. Pinahirapan niya ang mga Amerikano sa pagdepensa niya sa mga lalawigan ng Hilagang Maynila. Kahit na naging malupit na general, pinatunayan niya ang kanyang katapangan sa laban. Ang pagbubuwis niya ng buhay ay ang nagbigay ng daan upang bumagsak ang hukbong Pilipinong mapaghimaksik at matalo sa laban mula sa mga Amerikano. Kahit naging mahigpit sa kanyang mga sundalo, siya ay hinangaan pati mga dayuhan sa kanyang katapangan at tinaguri ang dakilang kawal at pinuno ng rebolusyon ng unang Republika ng Pilipinas. Mga minamahal na mananampalatayang tapat, ito ang magiting na bayani na tumubos ng sanlibutan. At naway ito'y tularan. May paninindigan, walang takot makibaka sa katwiran at katotohanan. Binigyan ng kamalayan, mga taong nagdurusa, sinauli ang dignidad ng mga Pilipinong pinahihirapan ng mga Amerikanong mananakop. Sa pagbuo ng makakapagligtas ng kapwa Pilipino, maging tapat sa amang bathala, maging tapat sa bayan at sa mga batas. Ipaglaban ang buong katotohanan at kung saan tayo manaroon, panindigan mga minamahal.
upang makamtam ang kalayaan, sumunod sa batas espiritual, bigyan ng katatagan ang pamilyang mabuo muli sa tamang landasin. Huwag magpasubok, kahit kanino man, kumuha ng katatagan sa bawat isa. Paniniwala sa katastasang mambathala, palaging panatilihin. Gobyerno espiritual, laging isa puso, maging isang bayaning tunay at marunong kumilala ng magulang at kapatid. Bigyan ng kapayapaan ng bawat isa. Huwag makinig kahit kanino man, huwag magpatukso upang mabuo ang pamilya. Matagal nang sinira ng mga kontrobersyal na pangyayari. Bigyan ng katarungan na mabuo ang dapat sa tahanang may saya at may galak. Punuan ng kapagmamahalan sa bawat isa. Punuan ng katarungan ang dapat noon pang naganap. Huwag magpatukso sa mga material na tao, mga minamahal. Huwag magpasubok sa anumang sinasabi ng mga maninisod na kapwa. Huwag sumunod sa tao, sa Ama nating lumikha ng langit at lupa, maging matapat sa pamilya at puno ng pag-asa at puno ng ngiti at saya. Iyan ang tunay na Pilipina at tunay na nakasunod sa kautusan. Bigyan ng higpit ang kayamanang hindi mananakaw kanino man. Ang kapatid ay kapatid, kahit saan mang magdating ay ang magkadugo ay magkadugo pa rin. Mga minamahal, bigyan ng katahimikan ng pamilya na namumuhay ng payak at may takot sa banal na misal at banal na krus at kalapating may sinag. Laging nakatunghay mga minamahal ang ating mga kapalaran sa iisang ganapin. Patatagin ng pamilya, pikis-pikis, walang maghihiwalay. Kahit ano pa mang pagsubok sa buhay, kahit anumang sulsol ng mga kapwa-tao, hindi papakinggan bagkus mabibigay ng tiwala at tatag sa ating Panginoong M. At may takot sa katastasang amang bathalang buhay. Bigyan ng tatag ang isang kapamilyang napahiwalay. Bigyan ng espiritual na katatagan, mga sumusunod sa dakilang kautusan, magpakatatag at magpakatalinong tunay. Lumuhod sa banal na krus, kahit anong mangyari, walang bibitaw. Ang pinanghahawakan, tiwala sa isa't isa. Panginoong M, nagpapaalalang tunay, magsabi ng buong katotohanan, honesty and dignity. Bukas ang ating spirituality, bukas din ang ating paninindigan sa lahat ng bagay at sa lahat ng antas upang sa hinihinging oras, sapagkat taon lamang ang tumatanda at hindi tayong kabataan. Kahit tayo ay matanda na, ay dapat gumawa tayo ng kapani-pakinabang sa lahat ng Pilipino. Huwag tayong gumawa ng makakasakit sa ating kapwa, sapagkat hindi ugali ng mga bayani ang ganyan, kundi ang mga mananakop. Iwasan ng pagsisinungaling, magsabi ng tapat, ibigay ang tunay na impormasyon, huwag magtamkam ng hindi iyo at tumulong sa matatanda. Huwag gagamit ng mga bastos na salita. Hindi ugali ng tunay na kabataan ang ganyang gawi. Hindi kabaya-bayani ang ganyang gawi. Hindi ka tunay na ulirang Pilipino kapag ganyan ang mga ginamit mong mga salita at titik. Marunong ipagtanggol at i-justify ang tama. Marunong umawat sa lahat ng pagkakataon pag may gulo. Ang taong ganyan ang tunay na kabataan. Iyan ang batas ng banal na Bibliang Tagalog at ng mahal na munang tinig. Paglingkuran mo ang iyong inang bayan ng tao sa iyong puso at diwa na may paggalang sapagkat ang iyong inang bayan tinubuan ay ang para mong magulang. Nagbigay sa iyo ng iyong pagkakakilala at ngalan. Mahal mo ang iyong sariling bansa, kabataan. Kabataang Pilipino, tayo ay magtulong-tulong upang maisaad natin ang nasa Bibliang Tagalog. Iyan ang nasasaad sa unang tinig at sa ating inang bayan. Iyan ang batas ng gobyerno spiritual. Mga kabataan, iyan ang gagawin natin sa banal na mundo. Sapagkat kung ang isang puno ay bulok, dapat magtanim ng isang mabuting pinuno. Nararapat lamang na magtanim ng isang mabuting pinuno. Maka-Diyos, makabayan, may takot sa batas at sa Diyos. Ganyan sana kayong mga kabataan kong minamahal. Iyan ang batas ko sa panibagong spiritual na mundo. Iyan ang ating babalikatin, ang mayuming pagkilos at may takot sa banal na Biblia.
Ito ang inyong inang birhen. Ito ang kautusan ng inyong Panginoong M. Ito ang dapat magganap sa buong sanlibutan at sa buong pulo ng lugar at mga bayan. Ito ang utos ng inyong inang birhen at ng inyong Panginoong M. Katulad na lang ng isang matanda na sumusunod sa katwiran at batas. Katulad na lang ng kinakainan niya na platito. Di ba't ito'y hinuhugasan at pinapuputi, ngunit nakikita pa rin ang lansa at putik sa inyong muka. Huwag nating sigawan ang mga matatanda. Dapat natin silang igalang at tulungan sa gawaing bahay. Ang sumusunod sa lolo't lola ninyo, kung tunay na sumasa inyo ang liw at ugali ng mga bayani.